Luto ni Monica. Tikman mo nga kung masarap. Giit ko naman. Kung may balak kang paslangin ako, utang na loob, wag naman sasana sa ganitong paraan. Kulang na lang tumirik ang mata ni Bella sa pagkakairap. Ano bang ginagawa ng isang to dito? At himala yata wala siyang kasama ngayon. Ikaw na ang tumikim niyan. Total, mahal mong pinsan ko. Pwes, pagtiisan mo mga putayang inihanda niya para sa'yo. Matapos niyang sabihin yon, dumiretso siya sa taas at nagtungo sa kwarto kung nasan si Monica. Pakiramdam ko hindi na talaga ako magtatagal pa. Para bang konting araw na lang itatagal ng buhay ko sa mundong to. Kinuha ko ang cellphone ko at kinuha ng larawan ng ulam na niluto ni Monica. Kagad ko rin yung sinend sa group chat namin. Nang sa tingin ko'y ayos na. Honest Guapito, Leonardo. Sinong di pa nag-lunch? Free ulam para sa'yo. Matapos ko i-type yon, kaagad kong sinend sa kaibigan kong baliw. Akala ko walang magre-reply sa kanila, ngunit nagsilabasa ng mga baliw. Brian, hindi ko talaga maintindihan kung anong trip mo, pre. Ivan, kahit na sobrang gutom na ako, hindi ko yata kakainin yan. Kumunot ang loo ko na mabasa ko ang chat ni Ivan. Hindi niya ba alam na luto ni Monica ang pinapakita ko sa GC at hindi sa akin? Napakasira rin talaga ng peste na yon. Maya-maya pa'y nagsend na rin ng picture si Mateo. Kung sa akin ay pang malakas ang bangus, ang sa kanya naman, cake. Kyle, napakababoy ninyong dalawa, Leonardo at Mateo. Reynan, malamang ganyan ang sukat ng sayo, no, Mateo? Cipriano, mga peste. Napailing na lang ako dahil sa mga pinagsasabi nila. Wala na rin talagang mas lalakas pa kay Norma kung sa kabalostogan lang din. Mateo, that cake made by my beautiful wife is the exact size of my mind. She even used a measuring tape to measure of mine. My goodness! Pakialala nga sa akin bakit ako nagpakasal? Mahabang chat ni Mateo na halatang nakungonsumi rin sa asawa niya. Mabuti na lang pala't hindi marunong mag-bake si Monica. Di ko na rin hahayaan na sumama siya kay Norma. Leonardo, gotta go. I will date my Monica. Wala ka ba talagang may gusto sa inyo ng paksiw na bangus? Muli kong chat. Na halos sabay-sabay naman nireplyan ng big no. Monica's POV. Sa kwarto naman, masinsinan nag-usap sina Bella at Monica patungkol sa kasal na pinaplano ni Leonardo. Hanggang dakilang abay na nga lang yata talaga ako. Nagkunwari pang nagpupunas ng luha si Bella. Di na pinansinit siya ng beauty ko, girl. Giit niya pa. Bakit kasi pinipilit mong sarili mo sa taong ayaw sa'yo? Nariyan naman si Ivan. Sinuko mong bataan mo sa kanya. Bakit di siyang iyain mong magpakasal? Sagot ko naman. Siya nga pala, kinuha ni Bella ang wallet niya sa bag at may kinuha doon. Ngunit hindi sa kinuha niya na doon ang pansin ko. Ito, calling card ng wedding planner na nakausap ko. Giit niya pa. Kinuha ko yung larawan sa wallet niya na kaparehong larawan na meron ako. Ang larawan ni Mama at ng babaeng bata na pinakita ni Daddy sa akin nung nilibing si Mama. Bakit meron ka nito? San galing to? Kuryosong tanong ko sa kanya. Muli niya namang kinuha yon sa kamay ko at tinitigan bago nagsalita. Ito ba? Matagal na sa akin to. Hindi ko rin matandaan kung saan to galing pero ang alam ko, nasa akin na to noon pa. Nang dahil sa sinabi niyang yon, lumakas ang kabog ng puso ko. Hindi kaya si Bella ang... Oh, I remember. Mom gave this picture to me before. Lahat ng iniisip ko para naglahong bigla na sabihin niya iyon. Nakalimutan ko na kung kailan, pero matagal na panahon na rin ang bigay niya to sa akin. Bakit ba? Sa'yo na lang gusto mo? Giit niya pa. Umiling na lang ako at inebot niya sa akin yon. Siguro may larawan si Tita Carmelita noon dahil nahanap niya rin ang kapatid kong nawawala. After all, she was my father's only sister. Napabuntong hiningang niyaya ko siya para bumaba at kumain na rin. Love! Sigaw ko habang pababa ng hagdan. Tinikman niya kaya ang niluto ko? Leonardo, nasan ka? Muli ko pang sigaw. Monica, wag kang sumigaw. I can hear you. Sagot na naman mula sa kusina. Na makalapit kami ron ni Bella, kaagad na nagpaalam sa amin si Bella. Mauna na ako. Ayoko pang mawala ng maaga. Humagkan lang siya sa pisngi ko at tinapik ang balikat ni Leonardo bago umalis. Anong problema ng isang yon? Okay lang ba yung niluto ko? Maya-maya tanong ko kay Leonardo. Nasa po niya naman ang kanyang noo bago bumaling sa akin. Love, ang isda, lalo't malaki at isang buo, dapat ginagayat sa kung ilan man pangkat. Ang ibang sangkap tulad ng sibuyas dapat binabalatan
Ang luya binabalatan din at dapat ginagayat at tinatanggalan dahon. Mahabang paliwanag niya. Nakaramdam ako ng hiya dahil doon. Kung bakit naman kasi hindi nilang hinati-hati ang isda. Hindi ko alam kung anong klaseng hati ba ang dapat kong gawin sa sibuyas at luya. Tama nga talaga si Leonardo. Mas mabuti pang patahimikin ko na lang ang aming kusina. I'm hungry, I said. Totoong gutom na ako at hindi ko rin alam kung bakit. Kumain din naman ako kanina. Pakiramdam ko nga mas lalo pang lumaki ang katawan ko sa sobrang katakawan. Lagi kasi akong gutom. Kuminsan pa nga si Leonardo mismo ang nagsasaway sa akin para kumain ng kumain. I already order foods, love. Intayin na lang natin yon. Inagkan niya ang noo ko then pulled me closer to him. Mahal mo pa rin ako kahit ang taba at pangit ko na? Wala sa loob na tanong ko sa kanya. You're not ugly. Sino nagsabi sa'yo na pangit ka? Sasakalin ko talaga. Muli niyang hinagka ng noo ko at inakbayan. Tumataba ka dahil buntis ka. Pero para sa akin, ikaw pa rin ang pinaka-sexy sa balat ng lupa. Kalokohan? Gutom lang yan, love. Buwelta ko sa kanya. Nang dumating ang in-order niyang pagkain, kumain na rin kami kaagad. Sa nakalipas na buwan, ganito lang palagi naging araw-araw namin gawain. Di rin ako iniiwan ni Leonardo na mag-isa dito sa bahay niya. Baka raw kasi mapaanak ako ng maaga. I will ask Nanay Lily if she can accompany us here. Kailangan ko kasi pumunta sa site and also the important export. What's your plan, love? He said seriously. Ano nga bang plano ko sa important export? Ibinalik nga sa akin ni Leonardo yon, pero hindi ko naman matutukan dahil sa kalagayan ko ngayon. Dumagdag pa ang pagkawala ni Mama. Mabuti na lang talagang tinutukan pa rin ni Leonardo ang kumpanya. Muli ring bumalik si Daddy sa pamamahala noon, kaya lumalago ng muli ang import and export. Love, what ikaw na lang din ang mamahala noon? Tiwala ako sa'yo at higit sa lahat, ikaw na rin ang halos na nagpalago noon. Umupo ako sa sofa katabi niya, bago muling nagpatuloy. Mas gusto kong tutukan ng kuprahan pagkapanganak ko. Ayokong iwan ng mga mamamayang tumulong sa akin doon na palaguin niyo noon. Get ko pa. Whatever you say, my love. All I want was the best for a future baby. He said and hugged me. Speaking of baby, masakit ang tiyan ko, love. Wala sa loob kong saad. Sa totoo lang, kanina ko pa nararamdaman ang sakit, pero hindi ko na lang pinagtuunan ng pansin. Akala ko kasi normal at mawawala rin agad, pero ngayon unti-unti na namang sumasakit at para bang humihilab. Why? Gutom ka na ba? Sunod-sunod niya pang tanong. Di naman ako makasagot dahil sa tuloy-tuloy na pananakit. Love, ang sakit! Ang sakit-sakit na, Diyos mio! Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang sakit na nadarama ko. Basta masakit na. Oh my! Your water broke. What should I do? Tarantang tanong niya naman. At nang mapatingin ako sa binti ko'y tama nga siya. Pumutok na nga ang panabigan ko. Hindi ko alam kung matataranta rin ba ako katulad ng pagkatarantang nadarama ni Leonardo o iiyak sa sobrang sakit. Nang muli kong tingnan ang binti ko'y may kasama ng dugo na marahang dumadaloy doon. Oh God, Leonardo, may dugo! Hindi naman sa takot ako sa dugo, kaya lang nakaramdam na naman ako ng kaba at sobrang sakit na talaga. Hold on, love! Kinuha niyang susi at bumalik sa akin nang walang sabi. Binuhat niya ako. We're going to the hospital. Just breathe, love. Giit niya pa na halatang kabado. Nang maisakay niya ako sa kotse at maayos na nakaupo, kagad na niyang pinatakbo ang sasakyan. At habang nagmamaneho kung sino-sinong tinawagan niya, Mom, we're going to the hospital now. Yeah, her water broke. Aniya na balas nung maputol ang litid habang kausapan na sa kabilang linya. Hello, Chad. Hey, can you do me a favor? Please pumunta ka sa bahay ko sa HGS. Kunin mo yung bag sa loob ng kwarto, traveling bag. Then go to the hospital immediately. Huwag ka na magtanong ng kung ano-ano. Makanganak na si Monica. Sunod-sunod niya pa ring sambit. Hanggang sa pahina ng pahina ang pandinig ko, puro boses lang ni Leonardo ang naririnig ko. At bago pa ako pumikit, ang boses niya pa rin ang narinig ko. I love you, Monica. Leonardo's POV. Pagkarating namin sa ospital, tulog pa rin si Monica, kung kaya't binuhat ko siyang muli. Kagad din kaming na-assist dahil natawagan ko rin kanina ang OB niya. Ngunit ang kinatatakot ko ay nang dalhin sa emergency room si Monica. Gustuin ko ming sumama, hindi ro maaari. CS din ang gagawin at hindi normal delivery. Tinawagan ko rin ang mga baliw kong kaibigan na ngayon kumpleto na nakaupo sa daan kasama ako. Naghihintay kaming lahat sa paglabas ni Monica at ng anak ko.
Pilit ko mang pakalmahin ang sarili ko, hindi pa rin talaga mawala ang kabang kanina ko pa nadarama. Leonardo, umupo ka nga. Hilong-hilo na ako sa iyo ah. Kanina ka papabalik-balik dyan sa harapan namin. Malakas na singhal sa akin ni Ivan, habang kumakain ng boy bawang kasama ang mga tukmol ko pang kaibigan. Palibhasa, wala kang girlfriend ng mga anak, kaya madaling sabihin yan, peste. Sagot ko naman sa kanya. Nang tingnan ko si Mateo, tahimik lang siya na nanginginain din sa dulo. Anong ginawa mo na nanganak si Norma? Kuryosong tanong ko sa kanya. Huwag mo akong tanungin dahil mas malala pa ako sa'yo noon. Bahala ka, buhay mo dyan ngayon. Sagot naman ng bugok, ni hindi man na nagsabi ng magandang salita para mabawasan ang pangambang nararamdaman ngayon. Pinagtitinginan kami dito sa daan dahil nakaharang ang mga bisit kong kaibigan. Nakasalampak lahat sa lapag at naka-corporate attire pa talaga sila. Tanging si Chad lang ang nakapambahay. Hindi ko na rin talaga maintindihan ng mga kaibigan kong to. Sadyang ako lang talaga ang matino sa aming lahat. Nang lumabas ang doktora na siyang nagpaanak kay Monica, sabay-sabay tumayo ang mga kaibigan ko, habang ako'y lumapit sa kanya para magtanong. Kamusta mga ina ko, Doc? How's Monica and my baby? Sunod-sunod kong tanong. Ngumiti naman siya sa akin. Napakagandang bata ng anak niyo. Babae. Pakiramdam ko, kinapos ako ng hangin at di makahinga na sabihin niya yon. Hanggang pakiramdam ko, umiikot na ang mundo ko. Then later on, I don't see anything but darkness. Monica's POV. It was the happiest moment that happened to my life. Ang makita ang anak ko, mahawakan ng munti niyang mga kamay, masilayan ang ngiti sa kanyang labi. Ang lahat nakuha sa akin ng anak ko maliban sa mata niyang kakulay ng kay Leonardo. Lindsay Trinidad Servan, my firstborn. A beautiful baby girl. Bulong ko bago gawa na ng hagka ng anak ko. Lahat ng sakit na naramdaman ko kanina agad na naglaho. Ngunit, nasan ba si Leonardo? Nang ilipat ako sa private room, halos lahat narito na. Pero kanina ko pa napapansin wala siya. Nasaan ang bugok na yon? Mukhang pinabayaan na yata kami ng anak niya rito. Where's Leonardo? Kuryosong tanong ko kay Chad. Wala rin si Bella pero narito ang mga magiging biyanan ko. Yung tukmol mong hilaw na asawa? Ngingising-ngising balik tanong sa akin ni Chad. Naroon sa emergency room. Nawala ng malay ang peste. Giit niya pa bago tumawa ng napakalakas. Lahat tuloy ng narito sa loob nakitawa na rin. Nawala ng malay? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Nag-aalalang tanong ko ulit. Hindi kaya sa sobrang pagod kaya siya nawala ng malay? O baka naman sa sobrang init ng biyahe? May sakit ba si Leonardo? Yun ang mga katanungang nasa isip ko ngayon. Hindi ko rin maiwasang mag-alala sa kanya. Bakit naman ngayon pa siya nagkasakit gayong kapapanganak ko lang? He passed out when the doctor says that your baby was a beautiful baby girl. Sagot ni Ivan habang umiiling-iling pa. Seems like your husband-to-be was worried now. Giit niya pa. Ikaw ba naman na magkaanak ng babae kung hindi ka mamroblema? So super cute ang inaanak ko. May side pang nanay niya kaya ayun. Talagang mawawala ng maaga si Leonardo. Mahabang sambit naman ni Brian, na kung hindi lang ako nakaratay ngayon talagang nabigwasan ko na. Ang kapal na mukhang sabihin ako na may sayad, samantalang mas matindi pa nga ang side nilang magkakaibigan. Matanggal nga sa listahan ng mga ninong ang bugok na Brian na to. From now on, I will be staying at your house. Nanay Lily will accompany us also. Masayang sambit naman ang ina ni Leonardo. Where's my baby? Lahat kami napatingin sa pinto nang biglang sumigaw si Leonardo. Agad din siyang lumapit sa akin bago ginawaran ako ng hagkan sa noo. Matapos yon, nilapitan niyang anak namin na ngayon masarap na ang tulog. She's so beautiful. Namamanghang sambit niya. Pansin ko rin ang luhang nagbabadyang bumagsak mula sa mga mata niya. How are you, my love? Nakangiting tanong niya naman sa akin. Dapat sana siyang tanungin ko ng ganon dahil siya ang hinimatay. I'm okay now. Medyo matagal nga lang gagaling ang tahi ko. But I can manage. He held my hand and kissed it one by one. How about you? Are you sick? Bakit ka hinimatay? Sa tanong kong yon, nagtawanan ulit lahat ng kaibigan niya. Habang si Leonardo naman pulang-pulang mukha. Well, it's just, I felt nervous. Hindi ko rin alam kung ano nangyari but bigla na lang ako nang hina nang sabihin ng doktor kaninang lagay mo at ng anak ko. Sunod-sunod niyang paliwanag. Muli niya na namang tinignan ang anak namin sa maliit na crib bago nagtanong, Can I carry her? What's our baby's name? Kuryosong tanong niya pa. Lindsay. Simple lang at di mahaba para hindi siya mahirapan. Nakangiti ang sagot ko naman.
Ilang minuto pang matuling lumipas at nagsipag-uwian na rin ng mga kaibigan ni Leonardo. Tanging si Chad na lang ang natira. Umuwi na rin ang ina ni Leonardo matapos sabihin ng plano niyang manatili na muna sa bahay. Nasaan si Bella? Kuryosong tanong ko kay Chad. Hanggang ngayon kasi ay wala pa siya. Hindi niya nga pa ata alam na nanganak na ako eh. Nagkibit balikat lang si Chad sa akin bilang tugon. Pwede mo bang tawagan si Bella? Pakisuyo ko naman kay Leonardo. Gusto kong narito siya ngayon. Gusto ko makita gaano siya kasaya kapag nakita niya na si Lindsay. Naka-off ang cellphone niya kanina pa. Nung tinawagan ko ulit kanina sabi niya kapag labas yun na lang daw siya dadalaw. Biglang sagot naman ni Chad. Di ako sigurado pero parang may sakit siya or something. Giit niya pa. What do you mean? Magkapanabayang tanong naman namin ni Leonardo. I asked her also pero tumawa siya and said magpa-opera na raw ako. Mahabang sagot ni Chad. Di lang din pala ako nakakaramdam ng ganon. Pati pala si Chad nakaramdam ng kakaiba kay Bella. Pakiramdam ko rin kasi talaga may problema siya. Ayaw niya lang talagang sabihin. O baka naman ayaw niyang sabihin dahil baka iniisip niya makakaabala lang siya sa amin.